For today's video, magagawa tayo ng simple hanging cabinet para sa church. Ang gagawin ko nga rito, yung ipi-French clip ko siya. Kaya papasin niya ito yung pinakalagay ng backing niya. Ayan, medyo malalim siya. Meron siyang 3/4 na pagitan sa likod kasi lagawin ko siya na French clip na gagawin ko sa kanya. Bali, 6 na butas lang to. Simpleng-simple lang to. Ayan, sinusulatan ko na yung pinaka-partition niya. Ayan, left and right panel yan. Tapos bibuild ko na siya. Ayan, balikan niya lang siya. May partition lang siya sa gitna. Ayan. Tapos ito yung mga divider niya. Galing hindi ko nga siya kinat. Gagawa lang ako dito ng pinaka pagitan niya rito para isusuot ko na lang siya para mas maging matibay at mas maging maganda yung gagawin natin dito ng partition. Ayan, hindi ko siya sinagad. Dahil simple lang naman to, maliit lang naman kaya ganito na ginawa ko. Lagyan ko siya ng header kasi lalagyan ko siya ng pinaka-corona niya o yung cornesa sa pinakataas niya. Ayan, nakabuild na rin yung mga pinto niya. Ayan, hindi ko na siya lalagyan ng groove dahil simple lang naman yung gagawin natin dito. Ayan, wala siyang groove. Plain lang yung pinakaharap ng face ng kanyang pinto. Drill na ako rito para sa concealed. Then yung handle sinukat ko kasi meron siyang lock. May ano na pinto na to, meron siyang nagitagisang lock kaya sinukat ko siya ng actual. Bago tayo nag-drill para sigurado tayo na hindi mabibitin yung pinaka-lock natin sa ilalim. Medyo hassle yung pagkakabit ko dito ng pinaka-lock niya. Gawa nga ng naka-overlap yung pinto na to. Gagawin ko na lang din ng paraan na mailak natin na maayos yung lock niya. Ayun naman, may mga butas na yung pinaka-lock niya. Hindi ko siya lahat ng butas para dun sa kanyang door lock. Ayun, ganyan ang itsura niya. Kaya sabi ko medyo hassle to dahil nga masyadong maliit yung clearance ng ating lalagyan ng door lock. Yung cornice niya, ito na, nililiha ko na bago siya salpak. Ibubuin ko muna lahat ng cabinet. Then, after nun, ikakapit natin yung cornesa. Kumapit niya ako dito ng, ito yung ilalagay ko sa pinakalock niya, carrying channel. Carrying channel yung ginawa ko rito para manipis lang siya. Tsaka dito, nalagyan ko siya ng dalawang butas para doon sa tatamaan ng ating door lock. Nilinis ko na lang din para hindi tayo makasugat. Ang ginawa kong pagkabit dito, tornilyo, tsaka pinakuha ko siya ng D1. Dahil hindi rin makikita yan dahil pagka ilulubog ko yan, ay itsura niya. Ayan. Ayan, sinukat ko na siya dahil ira-router ko siya para nakalubog siya dun sa pinaka cabinet natin. Para hindi nakikita yung pinaka-bakal na yan.
Ayan, ganyan yung tsura ng pagkakagroove niya. Ayan. So, tatama dyan yung lock na gagawin natin. Ayan. Kaya medyo hassle yung pagkakagawa ng lock na to. Ayan yung tsura niya. Dahil sobrang nipis lang talaga nung tinatamaan ng lock, ng door lock. Dahil naka-overlap kasi yung ating pintuan nito. Kaya ganyan magiging tsura niya. Ayan. Tapos mamasilihan ko yan. Mamasilihan natin yan para hindi na rin makita yung pinaka ano na yan. Bakal na yan. Metal paring yung ginamit ko yan or carrying channel para medyo mas makapal pala. Carrying channel yung ginamit ko yan. Yan, mapapansin nyo yan. Tinornilyo ko siya sa part ng pinakataas. Yan, tinornilyo ko siya. Yan. Tapos pinako ko siya ng pakong uno. Yan. Kailangan kalubog yan kasi mamasilihan natin siya para maging flat siya. Bar clamp naman na yan. Ang purpose niyan para maidiretso ko mabuti yung pinaka-backing na to kasi hindi siya masyadong eskwalado eh. Kaya gumamit ako ng bar clamp niya para mahila niya pa ng konti bago ko siya i-fix yung pinaka-backing niya. Yan. Gumamit ako ng L square para mas mabilis yung ating para makita din natin kung talagang kaeskwala yung ating cabinet para wala tayong maging problema sa mga pintuan niya. Yan, ito kasi yung backing niya, sinuot ko na siya. Nakasuot pa so pero hindi pa to nakapako. Ayan. Pero yung pinakataas na to, ninailer ko na yan bago ko siya iniskwala. Kaya nakanailer na siya. Ngayon, pagka na-eskwala ko na siya, dahil gagalaw pa naman yan, tsaka ko siya i-nailer sa lahat ng part o ipipix ko na lahat yan para totally nakapix na siya. Hindi na siya gagalaw-galaw pa. Then dito nga pala yung ating French clip na gagawin ko rito. Gagawin ko lang dito na hindi yung pinaka-table saw kundi itong ating circular saw yung gagawin ko dito pang 45 ng ating plyboard para makagawa tayo ng French clip. Yan. Pinortify ko na ngayon yung ating circular saw. Nakapapasin nyo rin, mayroon ako ditong hawak na eskwala. Yan, 45 degree. Yan, 45 siya. Yan, talagang 45 siya para sigurado tayo sa at ayan yung daan niya. Ayan ang naging daan niya. Napapansin nyo katagilid yung ating circular gawa nga na naka 45 nga tayo rito. Ayan, ganyan tsura niya pagka nagpo 45. Hindi tayo sumasayad dito sa pinaka guide ng ating ginawa na yan dahil gawa nga ng nasabit na siya. Kaya sa baba tayo, pinaka-guide lang yung ginamit ko dyan sa guide na yan. Tapos tatayo ko na ulit siya for 90 degree para ikat naman natin ng diretso yung pinaka-kabiyak naman na to o yung pinaka-partner ng ating gagawin French clip. Yan, 90 degree na natin o balik natin sa dating posisyon yung ating blade. Yan, kung mapapansin at kakabit na natin yung isang part nasa French clip natin. Ayan, kakabit ko na siya rito sa pinaka-cabinet niya. Then itong pinaka-kabiyak niya, sa pader natin yan nilalagay.
Dinamihan ko nga pala o sininsinan ko yung pagkakapako ko dito sa French clip natin to o yung kabiyak ng ating ginawang French clip para mas maging matibay o hindi mahugot. Kasi medyo makabigatan din yung cabinet natin na to. Yan, sa pagkakabit nga pala na to, nagkakaroon ako ng konting allowance dito sa magkabilang side. Dito sa kabilang side na yan, kung mapapansin nyo yan, meron siyang 1 port. Then dito sa kabila is mayroon din siyang gap na 1 port. Yan. Para hindi tayo mahirapan isalpak ito. Ayan, pagka sobrang pikit na pikit ka, mahirapan tayo isalpak. Kung papansin nyo nga rito, ayan, ating French clip, naka-flat siya dito sa likod. Medyo malubog yung ating backing, yung ating board. Ayan, sa part na to, mapapansin nyo, medyo nakahilo siya. Ayan. Pero dahil nga sa mag-asawa o isang cut lang yung ginawa natin dito, kapit na kapit pa rin yan. Ayan, papansin nyo, ayan. Yun ang kainaman kapag mag-asawa o isa lang yung ginawa natin ganyan. Ayan, hindi siya pantay, medyo alon-alon yung pagkakagawa nga natin ng 45 degree dito. Pero pagka sinalpak natin siya, fix na fix siya. Tsaka parang isa na rin yung ating French clip. Kung papansin nyo, talagang wala siyang singaw-singaw ka nga. Ayan. Ito na nga yung ating ginawa. Nasabi ko na rin siya. Ayan. Pansin nyo, ayan na. May lock siya lahat. Ayan. Simple pero elegante yung pagkakayari natin dito. Meron siyang cornices sa pinakataas niya. Ayan. Yung itsura niya. Thanks for watching.